Apat na tao yung may hawak eh. Hawak, apat na tao yung may dala-dala ng pera. Eh ito, isa niya, 150 million, diniliver niya sa isang tao. Container van, allegedly the rest house, katabi lang ng highway. Open, kaharap ang munisipyo. Kaharap ang munisipyo. Paano sila magbibilang ng pera na 150 million dun sa harap ng munisipyo at sa highway, etc. Itong negative survey ni Bongbong, pagpasalamat kayo sa kanya. Pero she is doing a fine job. Keep her. Do not remove her. Do not reassign her. Do not kick her upstairs and give her a different position as a press briefer or a press reader. Wag. Gustong-gusto po ng mamamayang Pilipino na nandyan yan, yung Aling Lucaret sa palasyo. Keep her. Same profile, same position, pakiusap po. Wag nyo siyang gagalawin. Palitan nyo na lahat, wag lang yan. Senator Joel Villanueva, okay? Nag-file na po sila ng counter affidavit patungkol po sa issue nila sa flood control projects, okay? At itong pangalawa nating panoorin at magre-react tayo dito ay patungkol dito sa kay Attorney Vic Rodriguez, ang pinakabagong mga banat niya kay BBM at sa Administrasyong Marcos, okay? So, yun po ang ating papanoorin ngayong araw na ito, no? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito sa aking channel, no? Mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo lang yung subscribe button. Libre lang yan, walang bayad yan. At tawag dito, updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Okay? So, subscribe na po. So, okay. So, without further ado, unahin muna natin itong pag-file ng affidavit nitong si Senator Joel Villanueva at mga ilang statements na kanyang inilahad. Pakinggan natin siya at ang kanyang lawyer. Okay? Senator Joel, pasok. Due process, sa legal process, kaya tayo nandito, despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint, pero syempre, nire-respeto natin yung legal process and again, yung due process, kaya tayo naririto. Ridiculous because kayo kayo na mga nagko-cover sa Senate, alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Yun lang. At kung meron kayong question about the legal processes, nandito yung aking abogado para sagutin po kayo. Yung legal na lang po yung mag-explain. Thank you. As he said, he submitted his counter affidavit on this case that is scheduled today for preliminary investigation. Apparently, there are around 29 respondents in one and the same case. And we brought only about 10 copies. No? So we are still submitting additional copies for the other respondents. No? Now, the long and short of the case of Senator Joel is again the crisscrossing or conflicting testimonies or sworn statements given by the DPWH witnesses. That will include mainly Alcantara, Mendoza, that there's another one, no? Bryce Fernandez, and then even former Yusek Bernardo. The claim basically, and this is to me, the crux of the
case against that they filed against Senator Villanueva is the alleged delivery of about 150 million to his aide, who happens to be not his aide, not even his employee in the Senate, no, in his rest house, not really rest house, no, it's more a it's container van na converted into parang waiting room in Bukawi, Bulacan. And Mr. Alcantara or Engineer Alcantara is saying that he delivered the 150 million to this aide, no? He only identified as Peng. Yun lang ang kanyang identification. He does not even know who Peng is. And then we produced Peng here, who executed an affidavit, who denied meeting Engineer Alcantara on the date, the time that Engineer Alcantara mentioned, all right, when he delivered supposedly the 150 million. Okay. Our only question is, how possible is it for one man, in the person of District Engineer Alcantara, to carry 150 million in cash and bring it to that particular place he identified as rest house. Remember when Engineer Alcantara surrendered, how much did he surrender in the Department of Justice? Initially, 100 million. Apat na tao yung may hawak eh. Apat na tao yung may dala-dala ng pera. Ito isa niya, 150 million, diniliber niya sa isang tao. Alright? Now, ang problema dito, again, will not only, will of course center on the credibility and the probable, the probative value of his testimony against the senator. No? And we believe that illogical, contrary to the natural order of things, what happened here. And remember, if you will see the submission of Senator Villanueva, it's district, because everything that he said during Senate deliberations against flood control is there, or rather set forth in the transcripts of the Senate investigation, including the ones conducted by the Senate Blue Ribbon Committee. And one thing is certain, again, Yusek Bernardo, in one of his statements given to the Senate Blue Ribbon Committee, denied Alcantara's allegation that he was part of the entire scheme in giving the senator the 150 million. Because the senator on record requested for funding of a multi-purpose building, not flood control. Never did he ask for flood control. He has been against it on record repeatedly in so many sessions that he attended when flood control was raised as an issue. He mentioned that he was against it. He was against it. Kaya ganun kakapal eh. Ganun kakapal ang lumalabas. Now, paniniwalaan ba kami o hindi ng panel? We really do not know. We really do not know. So, alam mo, si Senator Joel, I admire him eh. Alam niyo naman na anak niya ni Brother Eddie, araw-araw kaming nagpapalitan ng text niyan na may religious content, spiritual. Sabi niya, kung pagsubok ito, haharapin ko to bilang isang mananampalataya. So I have been supporting him because I'm also a struggling Christian. So naniniwala ko, in the end, truth and justice will prevail here. And I hope to God that the panel of prosecutors will have the enlightenment of actually going over
all our submissions just to prove uh, our position, our defense or defenses. You have to, we have to realize that the senator is not only denying, there is substantiation in what he was saying in the persons of two witnesses that he produced today and who also subscribed to their affidavits. So sir, tama yung reklamo na isa sa mga reklamo na isinasampa sa kanya is yung pag-receive niya allegedly nitong money. Yun ang sinasabi niya. Pero hindi siya yung tumanggap, personal. But what particular project po itong tinutukoy dito sa complaint, sir? Walang malinaw doon sa 150 million na sinasabi ni Meron din bang contractor na kasama? Hindi. Ginamit din? Meron pa kasing isang, alam niyo, ganitong ginawa ng NBI Tinago nila yung original affidavit o sworn statement ni Alcantara, Engineer Alcantara, sa ilalim. Naka-attach sa complaint. In fact, hindi kompleto yung complaint. Kulang ng annexes, ang labo ng kopya ng mga annexes, and that's why the one we filed is a counter affidavit out cautelam that if and when the panel directs the NBI to produce the original and the copies that are missing, the missing annexes, then we will submit an additional or supplemental counter affidavit. For the record, ano po ba yung complaint violation ni Senator Villanueva doon sa complaint? 3019B, yeah, that's what I remember. So, you know, yung 3019B, isang essential requisite nun, dapat you are an officer who has authority to actually disburse money. Hindi naman siya nagde-disburse ng pera. Ang disbursement galing either DBM upon request of DPWH. Hindi siya nagde-disburse ng pera. Hindi siya nagde-disburse ng pera. So anyway, I have a prepared statement that you can pag-aralan nyo na lang as counsel for Senator Joel, and then bahala na kayo kung ano gusto nyo. Magka-correspondence po ba sila ni former Senator Revilla? Or magkahiwalay yung kaso nila? Magkahiwalay. Hindi related, sir? Ha? Hindi related? Hindi. Wala, hindi related. Magkahiwalay. Sir, sino yung dalawang witness na present ni Senator Villanueva? I know them by their first name. Pero ito yung allegedly na aid na nag-receive. Yun, si Peng, yung Peng. Yung isa, yung chief of staff niya, because there was an allegation on the part of Engineer Alcantara that in one very busy day, may celebration sa Bukawi, he was able to talk to Senator Joel daw doon sa event na yon. But Senator Joel has a full schedule, and from there he needed to run to. There was a interparliamentary meeting of representatives from other countries, which he attended. So sabi niya, imposible na magkaroon ako ng oras para sa kanya. Sabi niya ganyan. So yun pinuprove namin lang yun. Isang aspeto na yun. Yun lamang. Si Beng, Yung two witnesses in favor of Villanueva, basically, dinideny nilang may binigay sa kanila. Wala. Walang binigay. Hindi. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineers. Saan pa pupunta? Alam mo, isa pang malatawa ka dun sa those who corroborated the testimony of Engineer Alcantara. Yung Mendoza, saka who is the other one? Hernandez. Okay. They were, eto hearsay, sabi, they were told by Alcantara that he delivered the money. Ang sa pagkakasabi he delivered the money personally to the senator. Pero ang statement niya, doon sa kanyang affidavit, he delivered it to a certain Peng. Nasabi ni Peng wala sa kanya. Wala si Peng, imposible. At ang isang witness pa pala namin na pinroduce, yung may hawak ng susi nung sinasabi ko sa inyong
parang rest house, no? And then walang makakapasok doon sa compound na yon kung wala itong susi. At yung may hawak ng susi, dininahin niya na nabuksan niya on that particular date and time ng alleged delivery ng pera, yung compound, yung gate ng compound. Pero yung isipin niyo na nga lang yung kanyang pag-deliver ng pagsusoli ng 102 million dito sa department, ilang taong nagbuhat ng mga bag o luggages na may lamang pera? 4 eh. Ito isa niya. 150 million. O doon pa lang malaking question mark na. Yung isa, yung sinasabi ko, I think it was Mendoza. If I am not mistaken, no? Sabi niya, nandun sila sa labas, hindi sila pumasok. So they did not see really whether or not there was delivery to the senator. But they were told by Engineer Alcantara that Engineer Alcantara made the delivery to the senator. And yet, Engineer Alcantara, in his sworn affidavit, sinasabi niya na, sworn statement, na ang delivery niya, binigay niya doon kay Peng. So, yun pa lang, ang layo na ang layo na. Yun namang, I think Mendoza, sabi niya, nandun sila sa labas. Hintay lamang sila. At they helped, apparently, according to them, they helped Engineer Alcantara count the money. Highway yun. Yung container van, allegedly the rest house, katabi lang ng highway. Open, kaharap ang munisipyo. Paano sila magbibilang ng pera na 150 million dun sa harap ng munisipyo at sa highway, etc. At sabi ni Mendoza, dahil nainip siya at gabi na, bumili siya, may app yata ang Food Panda, may app, order siya ng pagkain. Okay. Isa sa sinabit niyang ebidensya, resibo ng Food Panda. Sinabi niya, ginabi sila. Yung resibo na Food Panda na sinabit niya, 12:00 ng tanghali. O yun pa lang, wala na. Magka-crash na sa mukha niya yun. Oh. Attorney, sorry, para clear, ilang witnesses po yung innocent po? 3 ngayon, 3. Yung may hawak po ng susi and chief of staff. Yung chief of staff. Ano po, para lang po malatag po natin, ano po yung testimony ng bawat pa? Well, tingnan nyo na lang siguro dito. Kasi sa Sipeng, denied having met. He did not even know, he did not even know Alcantara who was there. Sabi ko, kilala mo ba yung kaka yung pumasok? Yung malaking tao. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yan. Sabi ko, tinanong ko tapos sabi niya, basta sir, kung ano yung sinabi ko sa affidavit, yun ang katotohanan. I have never met him on the day, the time that he said that I met him and received the delivery of the money. Yung isa, may hawak ng susi. Na hindi niya binuksan yung compound, yung gate ng compound on that, particular date, particular time for anyone because nobody told him. And the only one who can instruct him to open the gate will be Senator Villanueva or the chief of staff. Wala na. Yung chief of staff only denied the fact that there was an instance whatsoever. I don't know what celebration was that. There was a big celebration in Bukawi at that time, which the senator attended, and immediately thereafter left the event and went back to Manila. Kasi may 1 o'clock siya. May 1 o'clock. Okay? Okay, yun po ang statement ng lawyer nitong si Senator Villanueva. Okay? At sa tingin ko naman, ang opinion ko dito, pinagbibintangan lang itong si Senator Villanueva. Kasi si Senator Villanueva ang maingay doon sa Senado noon, di ba? Kung maalala natin. Maingay at galit dito sa flood control. Tapos binaliktad siya, di ba? Siya po ay
pinagbibintangan na kung ano-ano. Okay? You heard it right sa abogado nitong si Senator Villanueva, no? Na wala yung mga ebidensya nila parang palpak eh. So, punta naman tayo dito sa pinakabagong banat nitong si um, Attorney Vic Rodriguez kay BBM. Pinakabagong banat niya sa Administrasyong Marcos. Ito po, panoorin po natin. Okay. BBM stupid. Ito po ay reaksyon at ating himayin yung mga patuloy na issues ng ating bansa, ng ating lipunan. This is in reaction to the latest na naging resulta po ng Publicus Asia Survey. Lumabas po ito, sundan ninyo, magaling pong magsulat ito si Rob Frances. Sundan po nyo yung kanya mga articles, contribution, and write-ups. Magaling po si Rob Frances. Hi Rob, gamitin ko yung larawan po na nasa kanyang Facebook posting. Ito po yan. Yung negative 27. Base po ito naman sa Publicus Asia. Ano, Publicus Asia, negative 27. And I invite pati po yung mga nabubuhay po sa bayad sa kanila bilang troll. Ito yung ating pag-usapan. Huwag ninyong i-sidestep. Huwag po ninyong iwasan sapagkat dito masusubok talaga kung anong piga pa ang pwedeng gawin sa inyo ng inyong mga patron diyan sa Marcos Jr. Administration. Milyon-milyon, baka ho bilyong piso na ang ginagastos ng Marcos Jr. Administration sa kanilang propaganda, sa kanilang mga trolls, sa kanilang mga quote-unquote PR. And these people, itong mga trolls, na ang IQ po, patawad, ganito po talaga sa tinig maisog eh. Ang IQ po nung mga nag-handle ng trolls, ng communications, ng comms, ng propaganda, ng PR, ni Bongbong Marcos ay below sea level. Mas mababa pa po sa kanyang net rating na nakuha base po sa Publicus Asia na net 27. Bakit? Nagpapakasasa na po sila sa pera nating mga Pilipino. Binabayaran sila, isinangla at ibinenta na po nila yung kanilang kaluluwa sa corrupt na administrasyong ito. And yet, this is the best that they can give their patron, si BBM. Why? Wala po siguro talagang panama. Ang memorya nating lahat, ang facts, ang katotohanan, laban sa kung anumang propaganda. Lahat po ng uri ng propaganda, ginamit na po nila. Lahat po ng medium, yung highly compromised mainstream media, kanila na po iyan. Pero BBM, walang naitutulong sa iyo. Inuubos lang nila ang pera ng Pilipino. Ibinibigay mo lang sa kanila yung budget na para sana ay pang developmental dapat yung budget. And yet, ito na yung best nila eh. Negative 27. And this is not the only and the recent survey na lumabas na negative si Bongbong Marcos. Let me give you a quick rundown. Una pong lumabas yung sa WR numero. Doon ho, wala silang net, hindi nila pinakita yung net. But ito na lang po ang aking interpretation. This was released November. Last week po ito ng November. Kung matatandaan po nyo, diniskurso na rin po natin ito. Itong unang lumabas na nagpapakita, wala po itong net rating ha. Parang I took this to mean na kanya-kanyang interpretation. Pero dito kasi, ang sumagot sa kanya na mahusay ay positive 21. Tapos ang sumagot na hindi mahusay ay negative 47. So, gakunin mo yung net, di ba? Yung 47 at 21, matitiran po siya ng negative 26. As early as November, negative na po si BBM. Nagpatuloy po ito at lumabas yung survey ng SWS, negative 3.
Okay? When he was confronted, ang sabi niya, hindi naman reliable kung isang survey lang. Kinakailangan multiple so we can have an intelligent reply or intelligent messaging kung talagang negative pa raw siya. Hindi po nakontento sa RWR numero na negative 26, sa SWS na negative 3, baka raw tsamba lang. Lumabas po yung sa Pulse Asia. Yung Pulse Asia ay negative 14. Tatlo na po yun ha. Tatlo na po yun. Kumbaga pa po sa PBA, naka-grand slam na si BBM. WR numero, SWS, at Pulse Asia, negative 26, negative 3, at negative 14. Tinuldo ka na po ito. Talagang champion kung may tuturing. Dahil dito sa Publicus Asia survey, negative 27. 24% ang approve, 51% ang disapprove. To get the net, negative 27. Ano? Negative 27 po si Bongbong. So, 4 na surveys na ho ito. Bakit mahalagang pag-usapan? Imaginein po ninyo, kasama po ako dito dahil ako yung nagpatakbo ng kampanya at binoto ko siya. From 31 million votes, more than 31 million votes, in less than 4 years or in 3.5 years, naubos po yung 31 million mandate. Nangyari pong natira ay negative 27. Now, syempre, yung mga linta na sumisipsip ng dugo ng administrasyon, hinihigop yung pera, they must justify why the pay should continue. Ano ang gagawin nila? Sisiraan na naman nila si BP Inday. Sisiraan na naman nila si Pulong Duterte. At I have it from a very, very good source na yung mga issue ng laban kay Congressman Pulong Duterte, iro-roll out po nila yan pagdating ng February. Alam ninyo, BBM, yung mga bata mo, again, their IQ and their EQ, mas mababa sa survey mo. Below sea level. Ganun kalalim. Hindi na umuubra. Hindi na umuubra and it's not doing you any better. At maganda rin, and I encourage the present administration, kinakailangan panatilihin ninyo sa pwesto yung babaeng lukaret dyan sa Malacanang. Wag ninyong papalitan. Parang awa nyo na. Wag ninyong papalitan. Itong negative survey ni Bongbong, pagpasalamat kayo sa kanya. Pero she is doing a fine job. Keep her. Do not remove her. Do not reassign her. Do not kick her upstairs and give her a different position as a press briefer or a press reader. Wag. Gustong-gusto po ng mamamayang Pilipino na nandyan yan, yung Aling Lucaret sa palasyo. Keep her. Same profile, same position, pakiusap po. Wag nyo siyang gagalawin. Palitan nyo na lahat, wag lang yan. Now, bakit po natin hinango yung titulong It's the Economy Stupid at ginawa natin It's BBM Stupid? Because even yung trial balloon na magkakaroon ng massive revamp sa kabinete, ng massive reorganization, ng mga bagong appointment, may tatanggalin, may aalis, it's BBM stupid. Kahit sino pang tanggalin nyo dyan, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, higit pang bababa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Bakit? 4 na surveys na po ito. Because the issues are simple. They were the issues then, they are still the issues now, and they will still remain to be the issue that Bongbong Marcos himself must confront and explain truthfully to the Filipino people. Ano po yan? Issue po ng
massive corruption. Issue po ng looting of public funds. Issue po ng drug addiction. Itong tatlong isyong ito, nakaangkla na po rito sa administrasyon ni BBM. At itong tatlong malalaking higanting issues na ito, hindi po ito mawawala hanggat hindi sinasagot ng buong katapatan. Hindi yung ngisi, hindi yung standard na pag wala nang nasagot, tatawa, hindi na po obre. Malinaw na ang naging hatol at pasya ng mamamayang Pilipino. Talaga pong negative Negative. Issue po ng massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction. It's BBM stupid. Wala pong cure dyan. No amount of propaganda offensive, no amount of PR stunt, no amount of massive effort to discredit Vice President Inday will be able to help BBM shore up his negative ratings. Whether trusts or approval or performance rating, wala. Meron din ako ipapakita sa inyo para talagang interactive. Bukod po kasi dyan, ito po hindi na umubre yung ang sisisihin mo, si Pangulong Duterte pa rin. Sino ho ba ang presidente natin ngayon? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin ba? Si Tatay Digong pa rin ba? Di ba? Kailangan niyang kumprontahin yung sarili niyang issue. Ulitin ko, ano ho yun? Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Ngayon, itong tatlong malalaking isyung ito is further complicated by our economy. Hardships po ang nararamdaman ng tao Pagkagutom at higit na kumukulo ang tiyan ng mamamayang Pilipino, hindi aangat ang kahit anong survey ni BBM hanggat hindi niya tinutugunan. Yung massive corruption, looting of public funds, drug addiction, at ngayon, ito nga pong hard economic realities that we are all experiencing. Proof, ang piso kontra dolyar, all-time low at 59 pesos and 35 centavos to a dollar. Ano ho? 59.35 po ang halaga ng isang dolyar kontra piso. Sinong may kasalanan? Si Tatay Digong? Sino ang may kasalanan? Si VP Inday? It's BBM, stupid. It's BBM, stupid. 59.35 ang piso kontra dolyar. Hard economic realities that we are all dealing with. Hindi po pwedeng isang tabi yun Yung 19% taripa na idinikta ni Donald Trump kay Bongbong Marcos nung siya ay nagpunta sa Oval Office sa USA. Sa lahat ng produktong Pilipinong papasok sa Estados Unidos, 19% from 17%. Propaganda din ho yun. Sabi niya, nakatipid tayo ng 1%, napakagaling kong negosyador, dapat yan 20%. Pambubudol po iyon. Wala tayong natipid dahil from 17%, hinataw pa po tayo ng additional 2% taripa ni Donald Trump. Samantalang, pumayag si BBM na ang produktong Amerikano, produktong gawa sa Amerika, produktong nagmumula sa Amerika, napapasok mula Estados Unidos papuntang Pilipinas, ang taripa ay zero. Wala pong buwis na ipapataw. Diba? So dito makikita natin, inasar pa siya ni Donald Trump that he was a tough negotiator. Again, makikita natin patong-patong na po yung sablay patong-patong na yung bulilyaso because it's BBM, stupid. Wala pong magagawa kahit sino pang balasahan ang gawin nyo dyan. Kung siya ang nananatiling Pangulo, I have been
advocating for this for the longest time, yung ating war on corruption. We have to work together to destroy corruption before corruption destroys us, destroys our country, and worse, our Filipino youth. Wasakin natin ang aparato ng korupsyon. Ano? Ngayon, 59.35 po ang isang dolyar. The Philippine economy has been slowing down for the past 3 years. 3 years. Mag-aapat na taon na pong presidente itong si BBM. Ang sinisisi niya palagi, si Tatay Digong. Si Tatay Digong pa bang presidente? Sa puso po ng maraming Pilipino, yes. Si Tatay Digong pa rin ang Pangulo at ang gusto na nilang mamuno ay si Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, para ipakita yung patuloy na pasakit, pasakit na ginagawa sa atin, yung mga kagaya kong ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho at nagbabakasakali araw-araw para meron lang po tayong maiuwi. Somehow, na mailatag sa ating hapagkainan, it's BBM stupid. Ninakaw nila lahat ng pera natin. Ito po itsura. Credit to the posting made by Daily Tribune. Ito po yung kinuhaan noong January 5 at 7:25 a.m. Ito po yung itsura ng maraming kagaya ninyo. Nanananghali po ngayon sa inyong opisina, sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, yung ating mga mahal na kabataan. Thank you, Daily Tribune. Ito po. Ayan po yung itsura. Halos magkaroon ng stampede ng hindi sinasadya dahil ganyan po siksikan sa ating mga tren, sa ating mga MRT at LRT station. Nung January 5 po yan. Ito po ay galing sa Daily Tribune. And I know, halos siguro lahat ng aking mga nakasubaybay ngayon, maghahalos 2,000 live viewers po tayo, I can relate. Bakit? Di ba yung ating naging pagla-live dati, tinatanong ko, bakit pa ba tayo nagtatrabaho araw-araw? Because we are still chasing that aspiration to earn, save money so that we can better and improve our lives. O iniraraos na lang po natin, itinatawid na lang natin yung day-to-day. Na ang buhay na po natin, wala na pong quality of life eh. Hindi yung tatrabaho ako, sisipag ako, lalo na ngayon 2026, bagong taon, para makapagtabi ako ng substantial amount every month at next year, higit na bubuti ang aking pamumuhay. Yun pa ba yung purpose and meaning natin tuwing umaga pag bumabangon, nagbabakasakali at nakikipagsapalaran sa buhay? O kailangan kong bumangon para lang mairaos ang araw ng aking pamilya ngayon, merong makain, konting pangbaon, bukas pag-uwi sa bahay, ganun na naman, babangon na naman, matutulog, day-to-day na lang po yung ating existence eh. And again, this is not the kind and quality of life we deserve as Filipinos from our leaders. Na sobrang kurakot, sobrang corrupt, massive corruption, looting of public funds, at mabigat, yung mismong ate ni BBM ang nagkumpirma ng matagal ng pinagbubulong-bulungan na sangkot o merong issue ng drug addiction. So again, it's BBM. Stupid. Now, hinango ito sa estado ng ekonomiya ng Estados Unidos nung kampanya nga ni Bill Clinton laban sa noy Pangulo George H.W. Bush. It's the economy, stupid. Pag-usapan po natin ang ating GDP for 2025 dahil sukatan po iyon kung nasa tamang direksyon ang ating bansa. I've been telling you since January 2024, malapit na po ang ikalawang taong anibersaryo ng Hakbang ng Maisog na siya pong itinatag at pinasinayaan ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte way back January 2024. Ang sinasabi na natin noon, let us demand for transparency, accountability, peace and security.
Labanan natin, ilunsad natin, hindi lamang ang war on drugs, dinagdagan pa po natin yan yung war on corruption. Now, ano po ang estado ng ating ekonomiya? Yung ating pong GDP noong 2024. 2024 po ito, hindi last year. Para lang po meron kayong comparison. Ang ating pong GDP noong 2024 ay 5.7%. 5.7%, no? 5.7%. Naghahanap po ako ng mas sanang maganda-gandang bansa kung saan natin maaaring maikumpara yung ating GDP sa kasalukuyan. 5.7% po noong 2024. Ngayon pong 2025, yung katatapos na 2025, kung saan linustay, binulsa, ninakaw, plinander, binudol tayo gamit ang illegal, invalid, unconstitutional 2025 national budget. From 5.7% GDP noong 2024, ngayon pong 2025, 4.6%. Lagpak po ang ating GDP. Naghahanap po ako ng medyo maganda sanang bansa na maikumpara yung ating GDP, yung ating performance nitong kakatapos na taon 2025. Wala po eh. Yung usual na sukatan, yung usual na panukat, kung kinukumpara po yung ekonomiya, yung sigla ng ating ekonomiya, matamlay po talaga eh. We are back to being the sick man of Asia. Nasa ICU po tayo ngayon eh. From 5.7% in 2024, naging 4.6%. Ano po, saan natin maaaring ikumpara ito? Sa Vietnam. Dapat to Vietnam eh. But remember, during our last tinig maisog direktang ugnayan sa inyo, nung isang araw po ng Tuesday, di ba't naglabas na po ng data ang Vietnam, ang kanila pong GDP for 2025 is 8.02%. So hindi na po pwedeng gamiting sukatan ang performance ng ating ekonomiya sa ilalim po ni BBM, ang Vietnam. Traditionally, Vietnam ang ating ginagawang sukatan. Linampaso po tayo ng Vietnam eh. Kung 4.6 ang GDP ng Pilipinas noong 2025 last year, ang Vietnam ho ay 8.02%. Halos dinoble ng Vietnam ang ating economic performance. Tayo'y 4.6, ang Vietnam ho 8.2 noong 2025. Nag-research pa po yung ating mga volunteer staff. Nagpapaliwanag ako, huwag kayong magpaliwanag, hindi ninyo kasalanan. Ang nakita po nila ay ang bansang Cambodia. Cambodia. Doon na po maaaring ikumpara ang Pilipinas, Cambodia. Imagine ninyo kung paano tayo paatras ng paatras ng paatras ng paatras. Ang GDP po ng Pilipinas last year ay 4.6%. According to the BSP head, the governor, si Eli Remolona. At ito po ay nalathala sa kolong ngayong araw ni Tony Lopez. Sa kanila raw pong media forum nung naganap nung last Tuesday na binanggit doon na 4.6% ang GDP ng Pilipinas. Ngayon, hindi na pwede sa Vietnam. Lampaso na po tayo. Lampaso na, milya-milya na. Cambodia na lang ang nakita ng ating mga volunteer staff eh. Ang Cambodia ho, kung tayo 4.6%, ang Cambodia 4.8% ang GDP. Mas malaki na po ang GDP ng Cambodia kaysa sa atin sa Pilipinas last year. Tayo po ay 4.6, ang Cambodia ho ay 4.8. Okay, so iyan po ang explanation ni Attorney Vic Rodriguez na tayo po na bansang Pilipinas ay sobrang bagsak na. Yan po ay nakakalungkot, no? Dahil yan sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So you heard it, no? From Attorney Vic, ang kanyang pinakabagong banat
kay BBM at sa Administrasyong Marcos. Mag-comment po kayo anong masasabi nyo doon sa kanyang mga banat. Okay? Paki-like, paki-share po para kakalat ito sa mamamayang Pilipino. At subscribe and follow Donmar TV para updated kayo sa mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.